Sabi nila may mga prutas daw na hindi basta tumutubo, kundi ipinapanganak mula sa pusong may tinatagong sugat. At sa isang lumang kaharian sa timog, may isang prutas na bantay sarado ng diwata. Matamis sa loob ngunit may amoy na hindi malilimutan. Noong unang panahon, sa kaharian ng Madyas, namumuno si Haring Balintay, isang hari na may kayamanang walang hanggan. Ngunit pusong laging pagod at hungkag. Hindi siya minamahal ng kanyang bayan. At hindi rin niya alam kung paano magmahal. Isang gabi, naglakad siya sa gubat. At nakakita ng matandang pulubi. Gutom. Pagod. Nanghihina. At kahit pilit niyang itinatanggi, may kumurot sa puso niya. Inabutan niya ito ng pagkain. Paglingon niya, wala na ang pulubi. Sa harap niya ay isang diwata. Datui, may kabutihan pa sa iyo kahit tinatakpan mo. Nagalit ang hari. Hindi ko kailangan ng payo. Ngunit mumiti ang diwata. At sa lupa ay umusbong ang maliit na halaman. Ito ang binhi ng iyong puso, wika ng diwata. Alagaan mo o haharap ka sa sumpa. Dinala ng hari ang halaman sa palasyo. Hindi dahil sa malasakit, kundi dahil sa takot. Araw-araw dinidiligan niya ang halaman. Pinagmamasdan. Pinapakinggan. Unti-unti napapangiti siya. Ang mga tao'y nagtataka. Dahil ang hari na noon ay malamig, ay nagiging mahinahon. Hanggang isang gabi, may nagtangkang nakawin ang puno. Hindi mo ito maaaring kunin, sigaw ng hari. Muling lumitaw ang diwata. At sa gitna ng kaguluhan, bumuka ang prutas. Biglang kumawala ang amoy. Matapang, mabigat, matindi. Parang lahat ng galit at lihim ng hari ay sabay-sabay na lumutang. Ang iba ay nandidiri. Ang iba ay tumatakbo. Ngunit ang hari ay nagsalita. Kung ito ang sumpa, tatanggapin ko. Umiti ang diwata. Tikman mo. Nang hiwain niya ang prutas, lumitaw ang napakatamis na laman. Tamis na parang pusong natutong magmahal. Pagkatapos dumaan sa pait. Hariti, hindi ito sumpa. Ito ang katotohanan mo. Kaya raw ang durian. Mabagsik ang amoy sa labas. Ngunit napakatamis sa loob. Paalala na minsan, ang mga taong hirap mahalin ay sila ring may puso. Pinakamadaling magmahal kapag nabigyan ng pagkakataon.